Ngunit, dito pa lang kayo sa Buhay Party List. Bakit hindi po kayo bumalik ng Maynila para tumakbo ng alkalde at yung anak nyo ang itinulak nyo? Hindi ko tinulak yung anak. Pusa niyang... Vice Mayor anak niya, no? Pusang desisyon ni Chief tumakbo ng Vice Mayor. Pwede paki-summarize anong nangyayari sa siyudad ng Maynila ngayon? Anong senaryo ho? Sagutin ko lang muna yung tanong niya na Yes, so bakit hindi ako tumakbo? Samantalang napakadaling talunin niya nakaupo dahil kulang sa ginawa. Sinabi ko sa kanyang diretsyo yun. Pag-ipangalan ni personally po nakausapin ako po. Hindi, siya pumunta sa akin. si Mayor Lacuna. Hinihingi ang tulong ko. Sabi ko, alam mo, kung makikinig ka sa akin, hindi ako tatakbo. Huwag ka nang tumakbo muna. Bakit naman ho? Yeah. Eh dahil hindi mo pinagandaan eh. Matangkilikin ka ng tao uli. Ano yung pagmamalaki mo? Hindi mo ginawa yung homework mo eh. Sabi niya, hindi mo totoo yan. Kaya pala madilim ang Manila. Kaya pala sira-sira ang kali. Kaya pala ang basura nagkalat. Kaya pala walang sistema ang construction. Kaya pala kailangan maglagay ka para makakuha ka ng lisensya, magtayo ng maskina ng building o bahay. Maraming nangyayari ngayon. Marahil hindi mo alam. Sinasabi ko sa iyo, if I were you, hindi ako tatakbo. Dahil nabigla ako eh. Yung inaasahan ko tutulong sa akin, yung pala makakalaban ko, Isko. Huwag ka na tumuloy. One step backwards and two steps forward. Yung advice sa kanya. Next time, tumakbo ka. Ano sagot sa inyo, Congressman Dick Odessa? Hindi mo dapat gawin pa yun. Hindi na dapat makabalik yan. Gagawin ko lahat para hindi makabalik. Bakit naman? Kanya yung silyang inuupuan mo. Alam nyo, kaya naging mayor si Lacuna, dahil tinulungan Isko noong nakaraang eleksyon. Accept the fact that that chair is not yours. It's his. And he decided to come back and reclaim it. Sabi mo, hindi mo na tayo maglaban. Sa'yo na uli yan. Pero, after 3 years, bigay mo sa akin ulit. Kung bibigay mo sila kanino, ha? Pag pumayag, walang away, walang gastos. Nahihirapan ka eh. Napakahirap talunin ang isang taong nagtrabaho. Si Isko, nagtrabaho ng lubos. Na impress niya ang mga taga Maynila sa mga pinagawa niyang proyekto. Alam ko dahil ako mismo nakita ko eh. Lahat yung mga pinagawa ni Isko, talaga kailangan ng Maynila yun. Hindi mo naman sinamantala. Dapat tuloy-tuloy na yung programa. Diyo, siya hadlang. Siyempre, may buwan na yung mayor. Sabi ko, hindi kita didibatiin dyan. It's either sang-ayon ka sa aking observation o bahala ka. Pero I'm telling you, masasaktan ka. Dahil pagdating ng halalan, kukunti ang bubuti sa iyo. Bakit ko alam? Nagtatanong ako eh. Mahal ko Maynila eh. Tinatanong ko mga taga Maynila, sino ba pipiliin nyo kung sakaling ganito, ganyan? Isko po kami. Bakit? Siya po nagpatuloy ng program nyo eh. Urban Renewal. Buhay ng Maynila. Buhay na buhay ng Isko. Bigla ako naging halo. Patay na ngayon ng Maynila. Galing sa tao yan, hindi galing sa akin. Sinabi ko lahat dyan kay Mayora. I was hoping nakikinig siya para mailigtas ko. Mahal ko din naman yung si Lacuna dahil anak ng kaibigan ko yan, si Vice Mayor Lacuna. At saka gusto ko mailigtas siya sa malaking debacle, malaking disaster. Ano yun? Yung ilang paso siya na Isko. Sa nakikita kong mga survey ngayon, ang layo. May survey ako nakita, 86% Isko, 8% sila muna. Kaya na sinasabi ko, ilalampaso ka eh. Ayokong mangyari yun. Huwag ka nang lumaban. Wala kang ilalampaso.
Eh, sagot sa akin, tatalunin ko yan. Mahirap ko kumbisihin yung naniniwala sa sarili niya. Basta ang aking paalala sa'yo, huwag mong kakalimutan na inaawat kita, hindi ka nagpaawat. Ako ilakay ko sa kalye. Pagka nagkaroon ng gulo, barkadahan, suntukan, malaki yung kalaban, inaawat mo na yung kaibigan mo. Huwag mo nang ituloy. Bakit? Gugulpihin ka niyan. Eh pag ginulpi ka, tutulungan kita. Pati ako masasali sa gulo. Huwag mo nang ituloy. Ganun ang batas sa kalye. Pag kaya mo, okay. Patay lang kayo, okay. Ang tawag doon, square. Pero pag hindi mo kaya, tumahimik ka na lang. Eh hindi, inisulto ko. Eh, kalimutan mo na yan. Nakalimutan mo na nga eh. Eh, ganun ang ginagawa ko sana. Inaawat ko si Mayora Lacuna. Hindi nagpaawat. Ngayon, kahapon nandun ako sa filing ni Isko. Dahil, siyempre, tinutulungan ko si Isko rin. Bakit? Eh, yung vice mayor nga, yung anak ko eh. Si Chi. Former na councilor na yun. Hindi pa naging masyado. Di ba? Wow. Galing ha. Sir, ano sabi naman ni Isko sa inyo? Nag-usap pa kayo sa plano niya para sa Maynila, si Isko Moreno. Anong sabi niya sa inyo? Si Isko, inaamin niya. Yung mga idea ko, Mayor, galing sa iyo yun eh. Hindi mo siguro nalilimutan. Nasa tabi mo ako nung sinisimulan mo yung buhay ng Maynila. Tama. Yan ang maganda kay Isko. Nag-aaral, natututo, nakikinig, nanonood, at gumagawa ng tama. Masipag. Eh, yun ang hinihintay ko sa mayor. Kaya itong aking desisyon, tulungan si Isko para sa kabutihan ng Maynila yan. Dahil kung tulungan ko man yung kaibigan ko, si Mayora, eh, pabuburo ko man ang Maynila. Ayaw mangyari yun. Gusto ko umunlad ng Maynila, ang tao magpapaunlad niyan. Sa tingin ko, si Isko Moreno. Mayor, ano naman po ang advice nyo sa pagpasok ng politika ng anak nyo sakaling nandun na siya sa upuan ng pagka-vice alcalde ng Maynila? Ang sabi ko sa kanya, pag-aralan mong mabuti, malaking trabaho yan. At madasali ka naman, humingi ka ng tulong sa Panginoon Diyos. Bibigyan ka ng mensahe niyan, dapat ka tumuloy o hindi. Ako, yan ang ginamit ko. Ako'y kumonsulta sa Panginoon, nagdasal ng 19, at sinagot ako ng Diyos, ng Panginoon, sa pamamagitan ng Biblia. Sumunod ako sa titik ng Biblia, walang kahirap-hirap ang politika ko. Panalo ko ng panalo. Unang-unang nakalaban ko, naalala nyo, Senate President Ernesto Maceda. Kalaban niya pala yun? Oo. Wow. Wala akong kalaban-laban. Bata kayo nun Sabi ko, veterano yun, sobra. masyado. Sobra. Di ba may description noon ng isang politiko about him na sobrang politically sharp. Wow, tinalo niya siya. One of the best politicians we have produced is Ernie Maceda. I heard. Wow. Pero tinalo ni Lito Atienza. Sino si Lito Kaya Atienza? palang tumalo sa kanya. Wow. Sino si Lito Atienza? Ay, di ka rin sa Facebook. Nakabataan lang kayo noon. Wow. Giant killer pala kayo. Anong year yun, sir? Sorry. 1998. Ay, oo, parang... Pumasok ako sa politika 1984. 84. Martial law. Oh. Kalaban namin KBL. Ang pinuno niyan si Imelda Marcos, asawa ni Ferdinand Marcos. Nakalusot kayo, sir, di ba? Lusot. Sarili kong ama, hindi naman niwalang nanalo ko eh. Ang inaasahan niya, wala kaming laban. Sir, matagal kayong nasa opposition pala noon. Sir, I'd like to acknowledge the presence of a very popular editor and columnist of Abante, si June Nali. June, tama-tama pagpasok mo.
Kasi kunikwento lang ni Congressman Lito Atienza, siya yung the only consecutive 3-term mayor of Manila. Kunikwento lang niya ang makulay na eleksyon sa Maynila. Kunikwento lang niya ngayon na yung sikat na artista na naging magaling na mayor, babalik daw sa pagka-alkalde. Baka may tanong ka, June. Tapos, ang daughter niya nag-agree to be the vice mayor candidate. Kaya makulay. Tapos ang kalaban pa may isang kalaban boyfriend ng isang artista. Oo, pakita mo niya yung comment kasi ito si John Nalin sir, napakasikat na columnista and editor ng Abante. Saya sa mga long-time supporter ni Lito Atienza. At saka ng anak daw ninyo sir, loyalist at fan. Yeah, actually kaibigan ko si Chi. Kaibigan yung daughter. Wow, akala ko si Kim. Akala ko si Kim yung anak Hindi, niya. kaibigan ko si Kuya Kim. Kaibigan ko yung mga anak ni Mayor kahit yung mga namamahala sa Maynila. Wow, galing. Maynila na TV show. Yung TV show TV noon. show sila ng Maynila. 1998, no? Tama, no? 98? 97. So nanggaling pa yan sa Paranaque, ginulo ko yan. Sabi ko dapat nandito ka, Las Piñas. Pero Kong yan, Kong Mayor yan. Tawag kasi namin sa kanya, Kong Mayor. Yes. Kasi syempre, naka 3 terms nga siya, tinapos siya. The only one na alam ko na 3 terms, consecutive. Syempre ako, malapit si Mayor Atienza kasi during my childhood years sa Santa Cruz ako nakatira. Naabutan mo sila. Hindi ko naman inabutan, pero syempre, Kabataan mo. Wilson, kasi ang maganda kay Kong Mayor, may mga ano siya may mga tinutulungan siya, yung mga bata, yung mga inabata. Ginagawang dancer. Oo. So, pumunta kami nila Tita Lolit doon. Sa San Andres. San Andres. Yeah, San for the Andres. angels. So, nakita Sa namin. orphanage. Oo, nakita namin. Actually, one of yung mga yung mga ganung lugar, ng mga orphans na napuntahan namin na talaga naman well-kept, maayos. Kasi may mga ganun kami pinuntahan na like Tita Lolit, ayaw niyo nang bumalik kasi sa awa, yung parang hindi naalagaan, napapabayaan. But with yung ano yun, yung lugar na pinuntahan namin sa San Andres, talagang kitang-kita mo kung gaano yung pag-aalaga sa mga bata. Kung ngayon, kumusta na po yung lugar na yun sa San Andres? Tuloy-tuloy yun. Inorganisan namin yun 1995. Wow. So 29 years na. So nice, no? Kasi nung napunta kami doon, nakita namin ang linis, tapos yung mga bata, masaya talaga, inaalagaan sila, di ba? Kasi like may mga lugar na pangmatanda na napuntahan namin after ang bigat sa dibdib. Kasi makikita mo ang daming tumutulong, ang daming nagbibigay, pero kawawa, yung nila kawawa. Pero itong mga bata, ang sasaya nila talaga. Nakakatuwa talaga. Jun, may kukwento ko sa'yo. Sabi ni Congressman kanina, bago ka dumating, na napakagulo ng politika ngayon kasi kahit sino na lang na konting sikat o nag-i-illusion na sikat, gusto magkandidato, mag-senador, mag-ano. Sabi niya, kailangan ibalik yung lumang two-party system para sinasala, pinipili yung qualification ng bawat leader. Yun ang magandang panukala ni Congressman Lito Atienza. Tsaka may kwento siya na lumapit sa kanya ang mayor ngayon ng Manila, si Mayor Lacuna, at saka yung nakaraang mayor si Isko tungkol sa pagtakbo nila sa pagka-mayor. Yeah, yeah. It's nice din naman talaga yung diba? Yung ganyan na two-party system, di ba? Pero mayor yun, katulad nga, binanggit ni Wilson, yan, pareho pala lumapit sa inyo. Kumusta po? Yung dalawa lumapit. Parehong malapit sa akin yan. Yeah. Si Honey, anak ng isang mataling kaibigan ko, si Danny Lacuna. At saka talagang magkabugat na ang aming mga pamilya sa politika sa Maynila. Kaya pinayuhan ko.
Si Isko naman, kilala ko rin. Ako ang nagpalaki sa politika din eh. Noong araw batang dundun lang yan na laki sa Mangkusaya. Tama yung sinasabi niya. Laki siya sa basura. Talagang walang-wala. At ang pagkakataon, tinulungan ko. Nagawa natin konsehal. Natuto. Madaling matuto si Isko dahil parang sponge. Madaling mag-absorb. At ginagawa naman niya yung natutunan niya. Yung programa kong Buhay ng Manila, yun ang kanyang pattern na ginagawa rin niya. Malapit sa akin. Lumalapit din. Ang ginawa ko, about 5 months ago, para huwag magkasakitan, inaawat ko sana, huwag na kayo maglaban. 5 months ago, Magbigayan na lang kayo. Ani, yung pagka-mayor mo, utang mo kay Isko. You cannot deny that. You cannot. That's part of what people saw. You were created by Isko. Gusto niyang bumalik sa silya niya, awayin, huwag mo ng labanan. Bigay mo. Unan mo na lang ng commitment. Pero pag ayaw mo na, bigay mo sa akin ulit, ha? Dahil usapan matino ito. Usapan magkapatid. Kaya, hindi kayo magkakasakitan. Sagot sa akin ni Hani, hindi, tatalunin ko yun. Hindi ko sinasabi hindi mo tatalunan. Sinasabi ko ayoko magkasakitan. Ayoko. Hindi ko kaya ng salita. Iwalay kami na ang kanyang banta. Mayor, tatalunin ko po yan. Kung kayo nagugulat dyan, ako hindi. Bahala ka na. Dumating naman si Isko. Bahay ko. Pinayuhan ko rin. Sabi ko, baka naman pwedeng awatin na natin yan. Hindi kayo magkatuluyan. Siyempre, ayaw din naman ko siya. Sabi niya, alam mo, Mayor, kaya ako naman gustong bumalik. Hindi naman niya ginawa yung assignment niya eh. Yung binigay kong trabaho, binaboy niya. Sabi, wala nang ginawa. Hindi magbiyahe, magmasarap, shopping. Kaya ngayon, gusto ko nang bawiin. Ako na ang bumuo ng programang binuo ko. Sinimulan ko. Gusto ko rin naman yung narinig ko kay Isko. Madaling salita, hindi nagpaawat pareho. Nagkatuluyan. Yun. Kahapon, nag-file na. Pareho. Dalawa nag-file kahapon. Pero sila, nakita ko walang kalaban-laban yung nakaupo. Walang kalaban-laban. Dahil si Isko, napaka-tama. Kumuha ng pera, inutang. Tama, inaamin naman niya. Inutang ko yan. Pero ibinalik ko sa mga tigang Maynila para sa kanilang pangangailangan. Bahay, pagamutan, iba pa. Inaasahan ko itutuloy ni Lacuna yan. Hindi niya tinuloy. Ano ang nangyari? Nagdilim ang Maynila, madumi ang Maynila, binabaha ang Maynila, nabubulok ang Maynila. Kung hindi naman kung dumalaw ngayon, magiging kasalanan yan. Kailangan balikan ko ang trabaho at gagawin ko ulit at sinimulan ko. Pero kung ginawa niya yan, tinuloy niya, hindi na ako babalik. Nahirap ako mag-mayor eh. Sabi ko, naintindihan kita. Pero naman, dami nagsasabi sa akin. Kumabang ka. Ikaw ang gusto namin bumalik sa Maynila. Sabi ko, ayoko na. Bakit? Baka manalo ko eh. Kaya na namin gusto ka naman, manalo ka. Hindi ko na kaya trabaho. Ang trabaho napakahirap. Ang mayor ng Maynila, yung buhay ni Isko, hindi halos natutulog yan. Maswerte na, nakatulog na 4 oras yan. 3 oras. Bakit? Sa dami ng trabaho. So, sino ang iboboto ko? Isko Moreno. Hindi dahil sa ano pa man, kundi mahal ko Maynila, hindi ko papabayaan mabulok sa baha at basura. Kaya gusto ko yung magbabalik sa dating makulay, maningning, maunlad na Maynila. May buhay na Maynila.
may buhay na Maynila, walang gagawa niya kung this is Moreno. It's so nice, no? It's so nice talagang supportahan mo si Isko. Pero sabi mo, parang lumapit sa yung co-mayor, yung dalawang Isko and Hani. How about Sam Versosa po? Hindi ko kilala yun. Taga Maynila pala siya. He's also running it. Hindi niya papakilala eh. Paano? Mga mahabuli ko pa siya. Pero parang, hindi niya yata tinapatan si Chiki. Parang wala siyang bias. Wala. Talagang kukulang ko si Sam. Kung ako tama na rin mo, magkukonsel mo na. Kasi yan, matututo yan, magme-mayor din yan one day. Pero kung binigla niyang mayor, baka hindi mo tagumpay. Ang tao nakatingin lamang kay Isko at kay Hani. Kasi from party is representative, dapat mag-congressman siya sa Sampaguan area. But yun nga, parang lumalabas na may mga projects siya, hindi niya magawa ang projects kasi may mga umarala na isang dialysis center na nagagawa niya. So, he decided na buhatanaan for mayor. Kasi naramdaman niya na doon pala sa district na hinahanap siya. Sir, si Jun kasi sikat sa showbiz media. Kung gawing pelikula ang buhay ni Lito Atienza, sino sa mga artista natin ang gusto nyong gumanap sa buhay ninyo? Sino basta Anong qualities? dapat nababasa sa kanilang pagkatao ang kinakatawan ko. Ayoko nung basta magandang mukha o popular sa aksyon. Dapat magaling na dancer kasi nung bata kayo, folk dance group sila. Dapat ganon. Ako'y nagdaan sa mundo ng entablado. Nagsasayaw ako nung araw. Hindi lamang dito sa Maynila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ako'y naging kargador. Nagkargador ka kayo, sir? Kinikwento ko sa'yo, ako'y naging stibidor sa South Harbor. Magkano ang sweldo niyo noon isang araw? Kaya ako nagtanong, nagtanong ako, saan pinakamalaki ang daily wage? Anong unang panahon? Anong taon yun, sir? Ang sabi sa 1958, sabi sa akin ng mga tao, sa pier ka magtrabaho, malaki sweldo dyan, maganda. Doon ako nag-apply. Magkano ho binigay sa inyo? 7 pesos and 50 cents ang tao. 7 pesos and 50 centavos per day. Per day. Casual ang tawag yun. Sa ano yun? Saan harbor? Saan port? South Harbor. Saan ang location ng South Harbor? Ang kumpanya na pinagtrabaho ko, Luzon Stevedoring Company. Lustebeco. Hanggang ngayon, nandiyan pa yan sa pier. Pero itong work yung to, this is before bayanihan. Yung nagbayanihan. Hindi pa siya nag-dancer, no? Nagbayanihan kayo. Yeah, Ano nauna? Sila ng misis niya. Nauna ba yung pagsayaw ninyo or pag-cargador? Hindi, naging dancer muna ako. Dancer mo na, naging cargador. Hindi, kargador muna. Tapos dancer. Dahil naman sasayaw na ako eh. Araw-araw ang training namin eh. Hindi na ako pwedeng magtrabaho ng kargador. Anong naalala niyo sa trabaho ninyo bilang cargador na pwede niyo? Naalala ko yung buhay ng isang daily wage earner. Anong oras sa umaga? Baka kailangan alas 5, nasa pier ka na. Dahil tatawagin ng kabo kung sino-sino magtatrabaho. Pag masipag ka, araw-araw kasama ka sa roll call. Pag ikaw ay tamad, one time ka lang makapagtrabaho, one day. Pagkatapos doon, di ka na tatawagin. Kaya nakabantay kayo sa may pader. Pag binasa, Atienza! Yes, sir! Pasok ka na. Galing. Kita ka na naman. Pero sa pier pala, natutunan ko tuloy. 7 pesos and 50 centavos ang sweldo ko a day. Pero yung 50 centimos, bawas na every day. Dahil? Para sa union. May union. Ano?
fee. Yung piso, bawas na rin. Ang tawag doon, union lunch. Kaya, 6 pesos na lang. Whether you eat your lunch there or not, Libre na kasi kasama sa piso. bawas na sa sweldo mo yun. Wow. Pagdating ng Sabado, pabayaran ka na, 30 pesos. Weekly ang bayad. Bawas na lahat. Opo. Kailan po ng mic? Very inspiring na story yan ha. Sir, suggestion ko, one of these days, bumalik kayo doon. Makipag-picture kayo sa mga kargador. Maganda yan ha. Magandang kwento yan. Siguro mga apo na yan, mga nandun na yan. Sir, dapat pumunta kayo para makipag-picture lang Pero kayo maganda sa... suggestion niya. Maganda ko yan. Sir, magandang ano yan, human interest story. Napaka-inspiring ha. Sisingit daw siya. Yeah, sige, sa kanina. Hindi, continue ako sa singit kasi Sige. still, Ikaw nagsabi yes. ano masasabi mo kung Mayor? Yung dialogue ni Nelson, unang panahon, nung unang panahon. Ayaw. Ni Chiban tayo. Joke lang. Sabi nga, ano daw, comment niya ba't sinasabi ko unang panahon? Talaga may edad na ako eh. May edad na ako. Eh, kaya lang, sabi ko sa inyo, sikreto ko. Jude, may secret sila of eternal youth. Pakinggan mo, Jude. Huwag niyong seryosohin ang mga problema. Stress management daw. Ngiti lang ng ngiti. Wala na kayong problema, marami. Pero bakit nakangiti ka? Eh, hindi ko siniseryoso eh. Hindi mo siniseryoso si Alice Luo? Hindi. Guilty yan. Hindi mo siniseryoso si... sino ba yung tatak mo na naman? Dami. Yung nakulit. Laila Dinigma. Ay, oo. Hindi ko siniseryoso yan. Guilty beyond doubt. Good morning po. Good morning po, sir. Bali, pagbabalik niyo po ito sa Buhay Party List. Kung ako po ay isang botante na titignan ang inyong party list, ano po ba ang accomplishment o nagawa ng Buhay Party List? Aba. Para maging punto Kayo na ba ay- iboto ko kayo. Kayo ba ay sa nakikinabang sa senior Senate. citizens benefits? Gawa mo ni Nito at Yense. Senior ka na Makati, di pa na. Di pa. Hindi ka na- Bata pa. Hindi pa kayo senior? PWD po. Bata pa. Wala pa kayong 60? Wala pa. Wala pa? 70 pa lang. Joke. Ilan kayo? 59? Isa lang yun, ha? Kaya pala tumulong Yung yan. mga lahat ng benepisyo ng mga guro, ng militar, ng pulis, ng mga mahihirap, kasama po si Dito sa bumuo ng batas para makinabang kayo lahat dyan. Kung hindi kayo tumitingin ng kung sino ang mga may kata, eh, wala na po akong magagawa. No? Hindi ko naman nilalagay sa dibdib ko. Nilikha ko ang batas na senior citizen. Ang galing. Importante yan. Ilang milyon ng senior sa Pilipinas. Next question ko lang po. Ano po ang pagtingin po ninyo sa ITIRA? Kailangan po ba itong amendahan? At ano po, paano nyo po tutulungan ng sambayan ng Pilipino sa patuloy na pagtaas ng public utilities natin, kuryente, tubig, and even yung ating mga Ako lumalaban sa katarantaduhan na sinisingil tayo sa tubig ng pagkamahal-mahal. Ang tubig, sabi nga ni Manny Pacquiao, dapat libre. Bakit? Public utilities. Galing sa Panginoon Diyos yan eh. Environmental gift. Bakit ang mahal-mahal ng tubig sa Pilipinas? Kumikita ang mayayaman, naghihirap ang mahirap. Sino ang lumalaban dyan? Si Lito at Yensa. Mahal na tubig, mahal na kuryente, mahal na... Ay, kung tutuloy ko po lahat yung mga ginagawa ko, naku, ginagawa tayo ng 10 libro. Dahil po lahat ng mga kabutihan sa Kongreso, 9 taon po ako ron eh. May lalagay po niyang pangalan ni Atienza. The only member, wala po akong absence ni isang araw. Wow. Absent. Good attendance pala kayo mo.
Perfect attendance. Perfect. Ako po yung lumaban, hiniya, kinutya, ininsulto sa pork barrel na ayaw ninyo. Pareho kayo kay Ping Lacson. Tama. Pareho kayo kay Ping Lacson na ayaw. Sige ito, yes. Wow. Marami po ito. Rambulabay ng DZXL, RMN. Nung kayo'y mayor ng Maynila, nasubaybayan ko kayo, nasa kabilang istasyon pa ako, nasa Ang ganda ng boses, oh. ay ano na ba nangyayari sa Maynila? Patay na patay pa sa tingin ko eh. Nung kayo binuhay nyo, tamang-tama doon sa party list nyo na buhay party list. At kayo babalik. Paano nyo bubuhayin muli ang lungsod ng Maynila? Una sa lahat, bumoto ka ha. May marami ka reklamo pero ating ng eleksyon. Kailangan bumoto na. Alala ko sa Las Baños yung pamilya ko. Huwag mo yung pabayaan na kayo hindi bumoto. Bumoto kayo. At ang aking payo sa iyo, iboto mo si Isko Moreno para mabalik lahat yung sinasabi mo. Doon naman sa kalikasan, nung kayo'y naging DNR secretary din, we understand talagang naibalik na yung mga illegal logging, mga pagmimina, mga illegal na pagmimina. Paano nyo muli? Babalangkas ba kayo ng mga panukalang ng patas na lalo pang higpitan yung mga ganitong kahitulad na... Meron akong panukala na hindi matuloy-tuloy. Ano yun, sir? Yung mining, dapat hindi 3% lang nakukuha ng gobyerno. 3% lang na Maliit masyado yun. Dapat mga 20 to 25%. Mamuhunan ka ng milyon-milyon, bahagian mo ang taong bayan pag kumikita ka na. So, ang panukala niyo, 20 to 25% ibibigay sa gobyerno. Maganda, 3% lang pala nakukuha ngayon. Kaya ako hindi kontra sa mining. Pero gusto ko mas malaking bahagi ng kinikita sa mining mapunta sa taong bayan. Ang dami niyong magandang mga reforma na gusto Hindi isulot. ko mabanggit yung isang importanteng advocacy ko, John, yung sports and culture. Yes. Culture and sports. Ibalik sa paaralan. Inalis yan eh. Dati DEX, ginawa DEP, Department of Education, period. DE, dati DEX, DECS, Department of Education, Culture and Sport. Ano nangyari? Mga bata nalululog sa bisyo, natututo ng marijuana, kung saan-saan napupunta. Imbes na arts and culture. Instead of culture and sport. Nung tayo merong sports sa mga paaralan, champion tayo sa Olympics. Si Yulo, pag mamalaki ko ng konti yan, katanging gold medalist sa gymnastics. Ang nag-introduce ng gymnastics sa mga paaralan ay si Lito Atienza. Inalis nila ang sport. Laban sa ginawa nilang sistema, ibinalik ko gymnastics. Sabi ko, ang gymnastics pwede mag-champion ng Pilipino. Yung mga malalaki, matatangkad, walang paraan manalo sila dyan. Pero Pilipino, maliliit, pero malulusog at magagaling. Gold medal tayo. Nangyari ang aking inaasahan. Pilipino ang gold medalist, gymnastics. Tapos pati yun high jump, taga Manila din. Si Obiena. DJ Obiena. Kaya ibabalik natin ngayon, pangalawang panukala ko yung bibigyan namin ng panahon. Ibalik ang culture and sports Sa Department of Education. Sa Department of Education. Isipin nyo, more than almost 1 million public school students. Inalis sa inyo ng kultura at sports activities. Kaya, lumalaki yung mga bata na mahihirap napupunta sa maling direksyon ng kanilang buhay. So we have to do that as soon as we win. Maasahan yung panukalang yan ay aking isusulong. Galing. Magaling. Baka may tanong pa kayo pahabol ninyo. Sir, may nagtatanong dito, doon sa eleksyon sa Maynila,
ang Malacanang ba o national government mag-i-intervene ba for any candidate o hands-off sila sa tingin nyo? Anong narinig yung balita? Will the government of the national level join this election or bahala na kayo sa local election? Siyempre, on the practical side, Yes, sir. ang susuportahan ng Malacanang Yes. kung sino yung mananalo. Practical. Tama. Di ba? Yun na ba narinig yung balita o analysis nyo? Personal analysis and observation. Hindi ito news. Hindi naman news. Hindi. Observation ka. Common sense eh. Tutulong ba ang Malacanang sa matatalo? Hindi palagay ko, hindi gagawin. Very interesting. Sir, can you summarize your advocacy na very important which everybody should consider, hopefully lahat ng politiko. Sinabi nyo na kanina na kaya ang gulo-gulo ng politika natin, kahit sino-sino na lang lumalabas sa mukha, pangalan, sa balota, sa Comelec, sana i-revive yung old two-party system na Tama po. Pag hindi natin binalik yung strong two-party system, pasama ng pasama magiging halalan natin. Walang screening committee, walang maggarantiya kung sino na lang gusto kumandidato, maraming pera, popular, mananalo. Pero kung merong strong party, mas kinanong yaman mo, mas kinanong popular mo, pag wala kang track record sa public service, hindi ka tatangkilikin ng partido niya. Nakita ko na yan. When I was party man and starting in politics, yung mga meron track record sa community service, yun ang tinatangkilik ng partido. Yung wala, tinatangkihan. alam mo ba, June, kunento ni Congressman Lito Atienza, nagulat ako, di ko nalaman yan. Si Leopoldo Salcedo, yung sikat na artist na noon, may plano palang mag-mayor ng Manila. Gusto mag-mayor. Gusto, hindi nakalusot sa partido kasi kulang daw sa qualification and experience. Hindi nanalo. Hindi tinangkilik ng mga miyembro ng Partido Liberal. May isa pang sikat na superstar. Rogelio de la Rosa. Sobrang sikat. Gusto mag-presidente. Hindi nakalusot. Hindi nakalusot. Tinalo ng poor boy from Lubao. Sino yun? Diyos na mga tagal. Diosdado Macapagal. Natanda siya sa mga exam na magaling na ekonomista din. Kaya doon ako sa two-party system. Meron screening committee, hindi screening committee. Screening committee at saka garantor. Gagarantiyahan ng partido yung kanilang inihahain. Kasi wala ng partido. Mag-a-apply, popular, mananalo, nanakaw, daan-daang milyon. Hindi makukulong. Babalik ulit, mananalo ulit. Yan ang bunga ng no-party system. Balik natin yung strong two-party system for the sake of the nation. Paano magiging selection? Microphone. Paano po magiging selection ng screening committee? Lalo na nag-dialogue kayo na hindi screening committee. May microphone sa likod mo, Judy. Kasi gusto daw pakinggan yung boses mo. Mr. June Lali. Nako, Abante. kasi syempre, paano magiging niyan? Pag-ilan yung screening committee. Kasi nag-dialogue kayo na hindi screening committee. Syempre, magiging controversial yan. So, Yes. dapat maging mahigpit sa pagpili rin ng screening committee. Sa partido. Tama. Yun ang mga miyembro, opisyalis ng partido. Halal din ang bayan yan. Dahil ang mga delegado ay nahalal ng mga community members. Para ikaw ay bumupo sa konbensyon, kailangan elected delegate ka. You represent a number of precincts. So therefore, you represent a community and you sit in convention. You are authorized by the law of the party and the law of the land. Pero hindi pa rin garantiyan. Magkakaroon pa rin ng mga kalukuhan, bilihan, ang boto.
Eh, ang taong bayan talaga eventually ang inaasahan natin. Pag ang tao tumanggi, eh nanalo nga sa kumbensyon niya, pero pera pinakawalan niya. Namigay yan ng isang katutak na pera sa kumbensyon nila. Kung natin iboto yan, hindi rin mananalo. Meron namang mga example dyan eh. Gumastos ng pagkalaki-laki para maging official candidate na para konselar. Kumalat yung balita. Ang laki pala ng ginastos na sa convention. Hindi binoto, talo. Manugang ni Rodriguez Lanuza ang bumuo ng Green Hills. Yung mga Valle Verde 1, 2, 3, 4. Anong year lang, sir? 1961. Dito na ano? Dinalo. Kasi kailangan may chocolate mo. Kaya ang tao rin talaga ang ating inaasahan. Pero yung sistema to start with, dapat baguhin. Dahil yung no-party system is a shortcut to corrupting the system. Anybody can run. Ano partido mo? Birthday party. Christmas party. Christmas party. Debut party. Balik natin, two-party system. Let the government support the two parties. All the others, bahala kayo sa buhay. Wala din kayo mag-isip, Congressman Lito Atienza, hindi lang kayo magaling na legislator, napakagaling na mayor. May pahabol pang mga tanong dito, sir. Sa galing ninyo sa politika at saka sa public service, mayroon pa kayong rinirekomendang mga senador na sa dami-dami ng pangalan na Isa lang nandiyan? ang aking nire-recommend. Isa lang. Sir, sino ho ang Manny rinirekomend? Pacquiao. Sir, bakit ho? Ang puso niyan, talagang totoo. Talagang Ang sincere. tapang niyan, totoo. Ang utak niyan, buo. Hindi katulad ng mga ibang senador dyan. Mayaman, matalino, graduate ng Amerika. Walang inisip kundi magpayaman. Si Manny Pacquiao, kung ano ang kabutihan natin lahat. Siya nagsabi, at nakinig ako, ang tubig na inumin, hindi dapat binabayaran. Meron ba kayo narinig na ganyan? Sino mang politiko? Wala. Bakit? Eh sila may-ari ng mga water company. Bayad kayo, oy. Manny Pacquiao na iboboto. So sa Senator number 1 niya si Manny Pacquiao, mangangampanya kayo para Si sa kanya. Greg Honasan, boboto ko yan. Oo, magaling din yun, matapang. Si former Senator Greg Onasan. Ang narinig ko, sir, gagawan daw ng pelikula ang buhay niya. Si Robin Padilla daw mag-a-actor, pero hindi yata makahapon sa deadline. Sa pelikula. Oo, pero... sila hindi nakapagpapres sa pamamuti. Ay, thank you. Dapat, i-arrange mo dapat yun. Hindi na tinuloy. Hindi na tinuloy yung pelikula. Hindi, itutuloy yung pagsali sa MMFF. Wow. Hindi na sasama. Okay. Yes, sir. Inaasahan ko at sa pagkikita natin ito, Yes. pagpapalitan ng ating kulo-kulo, hindi niyo malilimutan ang buhay party list. Ang boto ninyo, boto niyo yung mga gusto niyo iboto, pero sa party list, isa lang iboboto niyo, ha? Huwag niyo sabihin, Hindi pwede dalawa. Hindi pwede, isa Mabuboy. Isa lang. Isa lang ang iboboto sa party list. Unahin Anong ninyo. numero, sir? Wala May pa. numero pa, wala pa. magrarapot pa sa 18. Sir, baka malalaman sa Sabado kasi darating si Comelec Chairman daw dito. Sa Sabado. Ang galing. Sir, may nagtanong pa dito, sorry kasi alam ng mga tao na man of faith kayo. Anong comment nyo sa bagong, may bago tayong cardinal na sikat na former CBCP President Ambo David. May bagong cardinal tayo. I welcome that. Buhay Party List welcomes that because Bishop Ambo is one of the few activist bishops that we have. Yes, sir. Ang arsobispo, ang kardinal dapat aktivista. Nakikita na nila ang mga batas na ginagawa. Bubuhay na yung abortion law. Kailan pa sila kikilos? Wow.
Pag hindi tama ginagawa ng Kongreso, unahin ng simbahan. Huwag kayong matakot magsalita dahil tama yung sasabihin nyo. Si Bishop Ambo, ganun. Nagsasalita yan. Magaling magsalita at saka matapang. Whether popular or not. Pag mali, mali. Tama kayo, aktivista. Magaling. Oh, yan, sir. Okay? Thank you, sir. May 1 or 2 more last question kasi may kararating lang na TV crew. Baka may tanong kayo. 1 or 2 more last questions na gusto tanungin. O kayo mahiya magtanong. Baka may tanong kayo. Siya. Microphone, makiabot lang please doon sa young lady at the back. Kasi nakahabol lang nila. Any questions? Please introduce your name ulit kay Congressman Dito Atienza. Hello. Yes po, I'm Jane Umoy po from One Media Network. Yes. Ang tanong ko po is about po sa Maynila since President po ako ng Maynila and yes. you've been a mayor po. The only three-term consecutive mayor. Ang question ko po is that sa inyong palagay po, ano po yung paano nyo po ikukumpara yung mga proyekto at saka programa po na naipatupad sa kasalukuyan po na proyekto ng lokal na pamahalaan ng Maynila ngayon compared po nung mga panahon nyo po? Kaya ang choice ko, si Isko Moreno. Dahil si Isko, development-oriented. Ang kailangan ng Maynila ay masipag na development-oriented mayor. Ano yung development orientation? Kailangan masipag, walang takot sa trabaho. Kung kailangan umutang ka, basta may tayo mo yung hospital na kailangan ng taong bayan. Ganun si Isko. He has a colorful mind. He has a very imaginative and prayerful mind. Yung dalawang mayor na sinundan niya, na sumunod sa akin, pareho octogenarian yun. Wala na, kung managinip yung mga yun. Black and white. Si Isko Moreno, kung managinip, technicolor pa. Doon tayo sa kumakatawan sa atin. We need a technicolor-minded mayor, and that is Isko Moreno. Sabi niya, i-compare niyo daw si Isko Moreno, the former mayor, and the present mayor. Yung pangyayari po ngayon sa Maynila, compared po nung Ano ba nangyayari kaya? Ikaw ang tatanungin ko. yung mga problems po like yung traffic and the vendors po. Happy ka ba sa traffic condition? Happy ka ba sa basura? Happy ka ba sa baha? Happy ka ba sa mga madilim na kalye? Ako hindi happy. Kaya tanong ko sa pagbabago. Thank you. May pahapon dito ang tanong. Yes. Microphone, nandyan sa likod. Baka you'd like to go. Ay, walang tumutulong sa microphone. Or baka pwede ka tumayo, miss. Lumapit sa microphone kasi... Yan. Good morning. Good morning po, baby. Yes. Taga-Filipino Mirror Newspaper. Pagdating sa makabuhay kasi. Yes. Filipino Mirror. Tanong ko lang po kasi, napansin ko na yung mga beggars na. Dumami daw beggars. Dumami daw mga pulubi sa Manila. Sa Manila. Ano po ba plan natin sa mga nagkalat po? Anong suggestion niyo sa mga pulubi, Kung gusto mo beggars? dumami pa, di iboto mo yung mga nakaupo. Pero kung gusto mo ng solusyon dyan, iboto mo yung merong technicolor mind and development orientation. Bubuo ng bahayan para sa mga pulubi. Sigurado ko. Dahil yung mga pangangailangan ang tinitingnan niya eh. Hindi yung kagandahan ng buhay lang, kundi yung bigyan ng sagot ang mga nagdurusa sa buhay. Isa pang tanong, magaling na photojournalist, Mr. Mark Nilo Odiaman, taga Tondo, Manila. Botante ninyo. Relation kay, or kung na po si Mike Pilato, di ba siya dati kaano ng buhay party? Alam nyo, ang nagtatag ng buhay party list ay ang inyong likod, inyong lingkod. Ako po ang nagtatag na. Si Mike Velarde, pinakiusapan ko na ikaw na muna humawak dahil ako'y active mayor
At saka hindi ko pwedeng paghawakan yan dahil chairman din ako ng Liberal Party. I gave it to him. Or lend it to him. Pinahiram ko. Nagtagumpay naman kami. Dalawang anak niya ang nagawa namin congressman. Sunod-sunod. 9 years each. Noong dumating ng retirement ko, gusto ng tao na ako naman, ginawa niya akong number 2 lang. Okay din. Hindi naman ako nagreklamo. Tapos, nung ako naman ang nakatapos ng 9 years, dahil nanalo ako, mas sila second nominee. Nanalo ako. Sabi ko, yung first nominee, kung pwede, sino ang pipiliin ko? Hindi pumayag. Sabi niya, hindi, kung ganyan ka, mag-organize ako sarili ko. Hindi kami mag-aaway dyan. Malaki respeto ko kay Mike Velarde. Ano yan? He's a man of God, man of faith. Malaki na rin ang naitulong ni Mike sa simbahang Katoliko. Siya ang nag-decide mag-organisa ng iba. Pamilya muna. Yun. Ewan ko kung ano nangyari. Hindi ako pinagkikailangan. Yung buhay, hindi ako na uli. Ako na nangalaga. Yun ang storya namin. Yan pala ang storya ng Buhay Party List. Thank you, Mark Nilo Odiaman. Napakagaling na photographer and journalist. Thank you. We have time for only one last question. One last question. For the lady na nakasalamin kanina, baka you have one last question. Kasi you just arrived. One last question, then magsa-summarize in a closing remarks si Congressman Lito Atienza o Buhay Party List. Ito po, para maibad naman po. Yes. Ano po yung maganda naman po epekto na nakita nyo o magbabago sa Maynila? Or if wala naman po, meron po ba kayo mga suggestions para po sa mga tatakbo? Alam niyo, Maynila is a very, very historical city. It used to be known as the Pearl of the Orient City. And then ang Intramuros, the history of the nation, is right in the middle of the city of Manila. And then yung Luneta, that our national hero was executed. Marami pa iba. Hindi dapat pabayaan niya sa kamay ng mga hindi nagtatrabaho. Dapat ibigay ang palagi sa mga katulad ni Isko Moreno na hindi papayagan na mabulok ang bahagi. So, ano pa? Marami. Mga plaza natin, ayusin uli, inayos ko na yan eh. Mga palengke natin, ayusin uli, inayos ko na yan. Tayo lang merong Manila Bay. Ibalik ang dating saya, sigla, ningning, liwanag ng Manila Bay. Magpabayaan mabulok, magdilim, at maging mapanganib na lugar. So marami pang iba. Yan ang hamon ng lungsod ng Maynila. Lahat tayo ay tiga Maynila. Either nag-aaral, nagtrabaho, namuhay sa lungsod ng Maynila na nagbigay sa atin ng pagkakataon. Maynila, the capital city of the Philippines, should be led by a very dynamic leader. Yun ang challenge naman sa ating lahat. Pumili kayo nun. Kung talaga naniniwala kayo, sa nakaupo, boto nyo. Makita nyo magulong ang Manila. Don't look at me later on. Meron ng solusyon. Ang solusyon na punto ka pupunta. Thank you. May pahabol si Ms. Cathy ng last question. Yes. Ano po ang pinakamatinding challenge niyo, sir? Pagka, halimbawa may gusto po talaga kayong maipasa po na batas para sa kabutihan at kapakanan ng kapwa. Ibalik yung two-party system. Yun lang, sir. Ibalik ang culture and sports sa parliament. Hindi ba, karugtong na lang yan. Pero itutuloy ko yung advocacy ko. Anything that is a threat to family and life, I will fight. Also, you will fight abortion. I will fight abortion
with everything I can, and I have. Because abortion is the greatest crime man can commit. Murder siya. Ang pinapatay ninyo roon, sanggol na walang kamalay-malay. Walang kinalaman. Totoo bang marami na nangyayaring abortion Mas ngayon? marami ang pinapatay ng mga sanggol ngayon sa mundo. Isa rin sa namamatay sa giyera. Ganon kalala ang abortion. Ayoko ang Pilipinas magkaya doon. Ano po, sir, ang take po ninyo dun sa nakaasa po ang ating bansa sa remittances po ng mga OFW? Oo, puro OFW. Walang export, walang industry. Wala pong industry opportunity kaya lumalabas po ang mga kababayan natin. Kaya sa ibang lumalabas bansa. ang ating mga kababayan, walang kinikita rito. Walang kinikita rito dahil corruption ang nag-ahari dito. Ang pera, hindi sa tao na pupunta. Sa bulsa ng mga congressmen. Ano ang dapat You can gawin? call me on that. Sa bulsa Excessive ng mga congressmen. Yes. Ano po ang dapat gawin sa mga corrupt na kongresista? Ikulong at hindi niya palabasin. Hindi niya ikukulong tapos palalabasin. Tapos tatakbo muli. Tapos puro ospital. Pero sir, meron tayong mga tumatakbo at kandidato po ngayon na found guilty talaga sila. Ano pong masasabi niyo mo? Pero nakatakbo at nakaposisyon ngayon. Yung mga kasalukuyan tumatakbo na, huwag mo nang hingin sa akin ng pangalan. Alam mo naman yun eh. Nagpapanggap ka na wala kang alam. Yan ang hirap sa'yo. Alam mo yun kung sino yun. Pag binoto mo, bahala ka na rin sa sarili mo. No. Maraming salamat ulit.